Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Kamusta mga kaibigan? Ngayong araw ay isa na namang makabuluhang kwento ang ating tatalakayin. Isang alamat ng pelikulang Pilipino ang tinaguriang superstar, si Nora Aunor. Mula sa kanyang mapagpakumbabang simula hanggang sa rurok ng kasikatan at ang kanyang pagpanaw, ating balikan ang buhay ng isang tunay na alamat. Atin ang simulan dito sa Pinoy Wisdom. Isinilang si Nora Cabaltera Villamayor noong May 21, 1953, Camarines Sur. Lumaki siya sa simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay karpintero at ang ina naman ay tindera. Bata pa lang si Nora ay mahilig na siyang umawit. Ngunit dahil sa kahirapan, kinailangan niyang magbenta ng tubig at dyaryo sa rails ng tren para makatulong sa pamilya. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Noong 1967, sumali siya sa tawag ng tanghalan at tinanghal na kampiyon. Dito nagsimula ang pag-angat ng isang tinig na kakaiba. Maliit na babae, ngunit may napakalakas at damdaming boses. Matapos ang tagumpay bilang mang-aawit, hindi nagtagal at pinasok ni Nora ang mundo ng pag-arte. Sa loob ng halos 7 dekada, higit 200 pelikula ang kanyang ginawa. Ilan sa mga pinakatanyag na obra ay ang 3 Taong Walang Diyos, Himala, Bulaklak sa City Jail, Floor Contemplation Story, at Thy Womb. Ang kanyang pagganap bilang Elsa sa pelikulang Himala ay itinuturing na isa sa pinakamagaling sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang iconic na linyang walang himala ay naging bahagi na ng kultura natin. Hindi rin nakaligtas si Nora sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakaugong na issue ay ang umano'y pagkakaaresto sa kanya sa Amerika dahil sa ilegal na droga noong 2005, bagay na mahigpit niyang itinanggi. May mga pagkakataon din na naapektuhan ang kanyang boses na siyang naging dahilan kung bakit pansamantalang tumigil siya sa pag-awit. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Isa siyang babaeng lumaban sa mga pagsubok, bumangon sa bawat pagkakadapa. Kahit ilang beses pa siyang i-bash o i-down ng industriya, hindi siya kailanman nawala sa puso ng masa. Bunga ng kanyang galing at dedikasyon, napakaraming parangal ang iginawad kay Nora Aunor. Siya ay ginawaran bilang National Artist for Film and Broadcast Arts noong 2022 kahit ilang taon na itong ipinagpaliban dahil sa isyung politikal. Tumanggap din siya ng mga international awards, isang patunay na hindi lang Pilipinas ang humahanga sa kanyang husay. Isa siya sa mga kauna-unahang Pilipinong umani ng pagkilala sa Venice, Cannes at iba pang prestihiyosong film festivals. Sa malungkot na balita nitong April 16, 2025, pumanaw si Nora Aunor sa edad na 71. Kinumpirma ng kanyang mga anak, kabilang si Ian De Leon, ang kanyang pagpanaw habang nasa ospital sa Pasig para sa isang medical na procedure. Nagluksa ang buong bansa. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang hindi lamang sa industriya, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Si Nora ay hindi lamang artista. Isa siyang simbolo ng pag-asa, pagsusumikap, at hindi matatawarang talento. Maraming salamat po sa inyong panunood. Isang buhay na puno ng tagumpay, luha, at walang kapantay na kontribusyon, yan ang iniwang pamana ni Nora Aunor. Paalam sa isang tunay na superstar. Kung nais nyo pa ng mga kwento ng buhay ng mga alamat ng ating bansa, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.